Nakakakilabot ang kwentong ito. May mga bagay talaga sa ating kultura at tradisyon na mahirap ipaliwanag ng siyensya, lalo na ang konsepto ng matanda o ang mga babala bago ang kamatayan. Ang mga kwentong gaya nito ay hindi lang basta katatakutan. Nagsisilbi rin itong paalala sa atin na may mga puwersang hindi natin nakikita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang isang kwento ng pagluluksa. Ito ay isang babala tungkol sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Isang karanasang hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng kilabot sa aking pamilya. Tawagin niyo na lang akong Lia, o ang katawan ni Papa. Nakaihina siya sa kanyang suot na pantalon, isang senyales na ang kaluluwa ay tuluyan ng humiwalay. Dead on arrival. Habang nangyayari ang trahedya, isang kakaibang insidente ang naganap sa bahay ng aking tita. Nagtitimpla siya ng juice sa isang bagong piling pitzel nang bigla itong mabasag ng walang dahilan. Ang nakakapagtaka, ang paweta ng pitzel ay naiwang buo at pantay ang pagkakahati. Kahit wala naman itong crack o tama, dito na pumasok ang mga matatanda. Ayon sa aking lola at sa isang manghihilot, ang pagkamatay ni Papa ay isang sumpa. Ang nakitang pugot na ulo ni Mama ay isang huling babala na sana ay sinita o pinagsalitaan niya ng masama para maputol ang kapalaran. Sabi nila, kung nakita mong walang ulo ang isang tao, dapat mo itong murahin o sabihan ng wala kang ulo at sunugin ang kanyang damit upang malito ang kamatayan. Ngunit huli na ang lahat. Inutusan nila si Mama na itaga ang kalahating bahagi ng basag na pitzel sa puno ng saging, isang ritual para putulin ang malas sa aming pamilya. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, noong gabing namatay si Papa, may dalawang gukgok, owl, na nag-aaway sa itaas ng aming bubungan. Sa aming probinsya, ang huni at away ng kuwago ay hindi lang basta ingay. Ito ay ang tunog ng sumusundong kamatayan. Hanggang ngayon tuwing makakarinig ako ng huni ng ibong iyon sa dilim, bumabalik ang lahat ng takot. Naniniwala akong ang hukay sa ilalim ng aming bahay, ang pugot na anino, at ang mga gukgok ay iisang babala na binaliwala ng tadhana.